Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning mga lods, no? Good morning nga pala sa inyo. Sa inyong lahat mga mga idol, no? So hindi tayo nakapag-update kagabi kasi medyo may biglaan tayong lakad at gabi na tayo nakauwi, no? At pagod na ulit si lolo nyo. So rekta higa na ako kagabi. So ayan, pero ngayon, bawi tayo mga Lodi. Good morning, Sunday morning. Ano ba ang mga balita ngayon? Medyo patay ang market, no? Pero grabe ang mga news natin, no? So, request lang muna mga idol, palike lang ng video natin, no? Ano yan, malaking tulong na po yan sa lahat ng content creators. Yung mga like na ganyan, libre naman po, no? Subscribe kayo kung trip nyo yung gantong content, mga idol, global news, crypto news, everyday, no? So, ayan. Let's go. Punta muna tayo sa ating chart ng XRP. Nasa 2.06. Kagabi nakakupit-kupit pa ako dito ng mga 15 ata. Basta ganun eh. Kasi 43 lang to kagahapon, di ba? O, ayan. Tapos, nung umalis kami, hininto ko na. So, sabi ko, chitsyempo na lang ulit tayo. Wala. Di tayo nakachempo eh. So, ngayon, ta-timing ulit tayo ngayon, mga idol, no? At maliit lang, 43 to 67, hindi ko lang magkano yun. Basta in-stop ko na. So ngayon, mag-news na tayo. Grabe no. Ito yung sa Iran to mga idol Kita nyo hanggang ngayon yung protest doon halos isang linggo mahigit na ata to eh. Mga idol o isang linggo na. Kasi alam ko nagsimula to January 13 ba? Grabe mga idol no. Kahit na nag-i-snow, tuloy pa rin ang kanilang Brave the Snow and March in North of Toronto. Grabe. Ito yung mga sumusuporta mga Lodi. Toronto showed unwavering support for freedom. So sa Toronto, nagkaroon ng parang march kahit na may snow. Ito yung parang pinakita nila na sumusuporta sila sa Iran. Mga Lodi, no? The bravery and determination of the Iranian people must not be nothing. They run straight at IRGC terrorists, tear gas, and live rounds being shot at them, risking almost certain death for the freedom of Iran. Grabe. Para lang, mga idol, kung ini-imagine ko lang, sa Pilipinas, kayang gawin ng mga Pilipino yung ganito, yung tatakbo ka na sa harap ng mga alam mong babaril sa'yo. 'Di ba? Merong mga nangyari na yun sa atin, 'di ba? Kaya lang, ngayon yung iniisip ko. Kasi ako parang hindi ko kaya yan. Nakakatakot yun mga idol. 'Di ba? Yung pero kung para sa bayan, hindi natin alam eh. Siyempre itong mga to na force na to na gawin yan kasi talagang hindi na nila kaya yung nangyayaring sistema. 'Di ba? Grabe. Jack Dorsey new app is a protester secret weapon. BitChat doesn't need Wi-Fi. Ito yung mga idol, yun yung naimbento ni Jack Dorsey na hindi mo kailangan ng internet para mag-transfer. Para lang siyang code eh. Code. No? BitChat doesn't need the Wi-Fi, mobile data, or even a working government. Message bounce phone to phone using Bluetooth. No towers, no servers, no kill switch. It's ideal for place like Iran, where regime lab backouts and protesters need a way to talk when the internet suddenly disappears. No logins, no SIM cards, no surveillance. Talagang lang to mga Lodi, Bluetooth to Bluetooth. Ganun yung nangyayari. Mr. President Trump, this may hard for you to believe, but this photo shows the skull of a 10 years old Iranian girl who still had her baby teeth. She was shot in the face. Grabe. Oh my goodness. Grabe, no? Wala nang pinipili. So, medyo malala na talaga dyan, mga idol. Punta na tayo sa ibang news. Grabe yun, speaking of Daddy Trump, nagparamdam na, no? Jerome Powell is on his way out as Federal Reserve Chair and President Trump says he decided on Powell's replacement. May kapalit na. I think I have it in my mind, sabi niya, done. I think I have it in my mind, done.
Sabi ng reporter, si Kevin Hassett po ba yan, sir? Sir? Sabi ni Trump, I don't know. I don't want to tell you. I don't want to tell you, sabi niya. Good riddance, Jerome. He can't be gone so soon enough. O, ayan na mga Lodi paparamdam na. Alam nyo kasi, once na mapalitan si Fed Jerome Powell, hindi naman ibig sabihin na kontrolado na ni Trump yung Fed. Kumbaga, hawak niya lang yung chairman. Pero kasi bago mag-decide yung Fed, kung magkakaroon man ng cut ng rate or something, 12 silang magbobotohan sa loob ng Fed. 12. Kung company Trump, yung iba doon, kung lamang, mas kaya lang kasi siya pag chairman ka, syempre may impluwensya ka rin sa 12. Kahit papaano naman, di ba? Pero, hindi ibig sabihin talaga noon na sa hawak na ni Trump yung Fed. Kasi 12 sila ron mga idol 'di ba? Pwedeng may kumontra o something. Di pa natin alam kung yung buong 12 na yon hawak ni Trump, 'di ba? Pero alam ko meron ng isa o dalawa na hawak si Trump doon. O tapos yung Fed, kung magiging chairman pa, o di tatlo na sila kung magbobotohan man. O 'di ba? Medyo na. Pero pag chairman ka talaga, makaka-impluwensya ka syempre. O, kung nandoon kayo sa office, tas di mo kasundo yung pen chairman, o, di ba? Walang yan, walang regalo sa Pasko yan. Nagkakaroon na ng political, favoritism. O, ayan. Ito pa. Nako, itong tariff na to, may kasunod to na news Tariff just got weaponized again. Donald Trump said that country that opposed the US plan around Greenland could face tariff. Sa lahat ng makialam, na tumutol sa pagkuha namin sa Greenland, talagang tataripan kayo. That tariffs being used as leverage, not a trade thesis. Markets are shrugging it off, and that actually makes sense. This kind of headline doesn't hit all at once. It shows up gradually through negotiations, walkbacks, and selective enforcement. For risk asset, the backdrop isn't automatically bearish, mga idol, It usually favors asset that can absorb uncertainty, reprice quickly, and benefit from volatility rather than get stuck in policy limbo. That's why market staying bid here feels constructive, not complacent. Noise is rising, risk is still being absorbed, Sa akin lang mga idol punta na tayo dito kay George. Meron siyang binalita ngayon Ito yun, ito. Dahil US yung pinaka makapangyarihang country, mga idol, iisipin agad nila, tayo yung pinakapangyarihan Ano yung pwede nating maging lamang sa kanila? Siyempre lahat sila gusto magkaroon ng business sa atin o something ng ganyan, magkaroon ng trade ng kung ano-ano, 'di ba, mga businesses. So, nakikinabang sila sa atin kasi tayo yung pinaka powerful country. Ano yung lamang natin? Pwede natin silang taripan, 'di ba? Kung gusto niyo makipag-transaction sa amin sa pinaka malakas na country, kailangan niyo ng tariff, 'di ba? Ngayon, kung mabait kayo, hindi namin kayo tataripan. Pero kung hindi kayo susunod sa amin, malaki tariff nyo. Ginagamit nilang leverage yun, mga idol, para masaktan kung sino man yung gusto makipag-business sa pinakamalakas na country sa buong mundo. This just escalated fast. Donald Trump just announced tariff explicitly tied by buying Greenland. 10% tariffs on Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the UK, the Netherlands, and Finland starting February 1. They jumped to 25% na agad on June 1 and stay in place until a deal is reached. This isn't trade policy as usual. It's tariffs being used as direct geopolitical leverage, Markets may shrug at first, but this kind of on and off tariff pressure creates uncertainty fast. Politics is back in the driver's seat, mga idol, So kontrolado talaga ni Trump, mga idol, sa tingin ko. Dahil sa tariff na yan. Kasi malaking bagay yun mga lods, 'Di ba sa atin nga nung nagkaroon ng may tariff tayo from 20%, tapos nakipag-deal si President Bongbong doon, naging 19%.
Nabawasan ng 1%. Pero dating 15% lang ata yun. Tapos ginawang 20 ni Trump. Tapos nagawang 19. Grabe. Oh, ito. Nako, ito yung isa pa to sa mainit na news ngayon, mga idol, kasi sumagot eh. Pero mamaya na yung sagot ha. Ito muna. The White House is considering pulling its support for the crypto market structure bill entirely if Coinbase does not come back to the table with a yield agreement that satisfies the bank and gets everyone to a deal. Grabe naman yun, mga idol. Ano nyo ba yun, mga lods? Is imagine ha, pati yung White House, mga idol, the White House is considering pulling its support for the crypto market structure bill. Ayaw na ng White House dun sa bill na ipapasa. Kasi dahil nagreklamo yung Coinbase, mga idol, parang sinabi na, wag na rin kami. Kung hindi magkakasundo yung Coinbase tsaka kayo dyan, wag na lang. Hindi na kami magsusupport dyan. Sabi ng White House. A source close to Trump administration tells me. Yan, si Eleanor Teret yan ha. The White House is said to be furious with Coinbase. Naku, galit na galit daw sa Coinbase, mga idol. Unilateral action on Wednesday, which is apparently was not notified of in advance, calling it a rug pull against the White House and the rest of the industry. Grabe. Nagalit yung White House sa Coinbase, mga lods, no? Ayaw nyo, hindi kayo magkasundo dyan sa batas na yan. Tawag na yan. Rug pull nyo kami, sinabi sa Coinbase. The White House does not believe that one company speaks for the entire industry. The source continued. Oo nga naman, kasi one company, tapos parang feeling nila sila na yung pag kailangan masunod sila, ganon. This is President Trump bill at the end of the day, not Brian Armstrong. So, di ba? Tama. Bill to ni Trump, di naman ni Brian Armstrong, ba't siya yung masusunod? So, nagalit ngayon yung White House sa kanya. Kaya sabi dito, mga lodi, nagkakasulsulan na eh. Sabi dito, Ripple versus Coinbase at the center of Washington firestorm. Grabe. Ripple versus Coinbase. The White House is reportedly furious after Brian Armstrong and Coinbase pulled support for the Clarity Act, calling the move a rug pull against the industry. Grabe. Sabi ng White House, ni rug pull daw ng Coinbase yung industry, mga idol, no? Industry ng crypto. While Coinbase exists the table to protect its stablecoin yield model, Ripple CEO Brad Garlinghouse is leaning in, with Ripple securing a national trust bank charter. The divide between regulate first and growth at all cost has never been wider. No, kumbaga ang nangyayari, si Brian Armstrong talagang kumukontra siya na dapat may ganito, dapat may ganyan. Si Ripple sumisip-sip yung Ripple, sila Brad Garlinghouse, sumisip-sip sila. Uy, huwag kang ganyan, pare. Magaling naman sila eh. Aningin muna natin to. Parang ganun eh, mga idol eh, no? What's inside the video? So, ayan, no? Medyo nagkakaroon ng issue sa Coinbase. Ngayon, yung Coinbase is sumasalungat, si Ripple naman, sumisip-sip. Parang ganun. Pero ito yung sumagot kasi si Brian Armstrong dito sa post ni Eleanor Teret na to, no? Ngayon ko lang nabasa to, mga lods eh. Sabi dito, ayan ni-repost niya. Sabi dito ni Brian Armstrong, in general, I love your post, no? Kasi siguro kilala niya to si Eleanor. No, I love your post, but this is not accurate, sabi niya. The White House has been super constructive here. So hindi naman daw totoo na galit sa kanila. They did ask us, ayan kinausap daw sila ng White House. They did ask us to see if we can go figure out a deal with the banks. No? So, ayun pala eh. Tinanong sila, baka naman mayroon pang ibang paraan, no? Na kayo maisip para magkaroon kayo ng deal ng mga banks, which we're currently working on. So, ayun ngayon yung pinag-aaralan ng Coinbase, mga idol. No? Sabi nila, baka meron pang ibang paraan para magkasundo kayo kasi kung hindi,
Kakaltokan ko yung ulo mong kalbo, sabi. Ano ba yan yung yung hahawakan mo yung classmate mo sa ulo, sa ulo, 'di ba? Yung parang sasakalin mo siya, gagano. Tapos aanuhin mo yung ulo niya, yung didikit mo yung yung buto-buto mo sa daliri, tapos ikukuskus mo sa ulo niya. Tapos yung maiinit yung ulo. Gaganunin. Sabi dito, actually, ito na. May sagot na si Brian Armstrong. Kaninang madaling araw. Actually, we've been cooking up some good ideas on how we can help the community banks, especially in this bill. Yung pala eh. Since that's what this is about. The community banks, right? Sabi niya, more coming soon. Yun. Nagsalita na mga Lodi, so nawala na yung So, asahan na natin na medyo magiging okay to. At sana maging okay. Makaisip si Brian Armstrong ng paraan, no, kung meron pa man na magkasundo sila ng mga bangko, mga idol, no. Alam nyo, parang nakita ko ngayon dito na ang laki rin ng impluwensya ng Coinbase, no. Kumbaga naging nagkaroon sila ng bilang no, sabi na visit nila yung White House, tas ngayon pinakiusapan sila na baka naman meron pa kayong para magkasundo na yan, matapos na yung bill na yan. Kailangan na ni Daddy Trump yan, nagagalit na. Kailangan ipasa yan di ba? Hinihintay na nila Jeblo yan sabing ganun. So, sana nga maayos na to ng ngayong Wednesday daw. Di ba sabi Wednesday magkakaroon sila ng meeting, di avance. Yun. So, ayan. So, grabe ito na. AXS grabe lumiparot mga idol. Grabe si AXS. So kung titingnan nyo mga idol, hindi kasi maraming maraming nagsasabi na paldo ang mga may AXS, mga idol. Which is goods naman mga Lodi, kasi from 53, imagine from 53, 54 o 53, umabot ngayon siya ng 124, 'di ba? So sa 7 days meron siyang 118% na tinaas. Nagdoble na ng mahigit yung asset mo kung dito ka bumili, 'di ba? So goods 'yan. Pero kung isusumahin niya nung tayo pa yung naglalaro, mga Lodi, naabutan ko kasi yung AXS ng nasa 7,000 pesos. No, kaya nga kung titingnan niyo 98% pa rin yan na sale. 98.6% pa rin, no? Pero goods yan kasi imagine halos lahat ng mga coins ngayon nag-i-struggle umangat ng mga ganyang percent di ba? Hirap sila ngayon umangat. Pero yung AXS na umangat sila, no? Ang tanong, how? Di ba? So meron tayong mga update dito. Sabi dito, today I'll explain to what iba naman to, mga los. Ito yung parang gamit ng AXS kasi yung AXS mga idol, alam ko kasi ang pagkakaalam ko sana may mag-correct sa akin kung mali ako, na may bilang lang din yung AXS mga Lodi, no? Hindi siya unlimited. Parang kasing bilang niya lang yung Bitcoin, 21 million. Ayun yung pagkakaalam ko. 21 million lang yung AXS sa kabuuan. 'Di ba? So kung may mga nabe-burn na AXS, talagang bababa yung supply, tataas yung demand, 'di ba? Ganun. Kaya kung meron kayong sinasabi ko na to dati, kung meron kayong gustong i-hold sa coins ng Axie Infinity, mas maganda yung AXS o kaya yung RON. Kasi yung RON yung parang parang ayun yung gamit nila sa lahat gas fee, lahat yun. So merong utility yung RON. Yung AXS naman ganun, limited supply lang, tas meron ding utility. So sa Axie Infinity kung tiwala pa kayo sa Axie Infinity, mas magandang AXS o tsaka RON yung gusto nyong wag SLP, kasi SLP wala, limited supply yan, tsaka wala na, di ba? Problema rin nila SLP. Nagiging solid lang yan pag binner nila lahat na SLP, kalahati, ganun. Nanugi nila. Kaya lang, medyo malabo mangyari yun, mga idol. Pero may chance na mangyari yun pag gustuhin nila, syempre. Ayan so lumipad yung AXS mga idol. Solid. Ito pa interesting stuff happening in the Web3 gaming sector. AXS is $11 million away in market cap terms to flip IMX. AXS is the token with the highest trading volume in the past 24 hours among all gaming tokens in the sector.
This is the third consecutive day with trading volume over 100 million plus mark. Axie Infinity is powered by Ronin Network and Chainron. Ayan. So, marami pala, no? Nagkaroon ng 100 million plus trading volume, no? Yung AXS, mga Lodi. So, ang lupit, mga idol. Seriously, sabi dito ni Finance Bull, you're still bearish on XRP? Ripple has already assigned banking IDs to 500 plus banks. These are real institutions. Once regulatory clarity hits, they flip the switch and XRP become the bridge. It's not if, it's when. You're either early or late. So which one? Ayan mga Lodi, sabi dito ni... Ito yung mga bangko na pinapakita niya sa Hong Kong, sa Philippines, sa Japan, sa South Korea, lahat, sa US, yan ang Philippines, So, lahat, kumbaga, 500 plus banks, nakapirma na sila dyan, mga Lodi. Naka-assign na sila, di ba? So, ayan. Tapos, etong chart na to, mga idol, kung titignan nyo, halos XRP rito, big winners of US crypto policy. Kapag nagkaroon na nga tayo ng batas, hindi nyo sinabi dito, di ba? Once regulatory clarity hits, they flip the switch. Tapos, kung magkakaroon daw ng batas, ito yung mga big winners. No? Pag nagkaroon tayo niyan, made in the USA, itong kulay red na bilog na yan, tignan nyo, hindi kasama yung Bitcoin, Doge, hindi kasama, no? Hindi pala kasama to. Made in US. Bitcoin and Ethereum, hindi talaga to made in the USA. Itong red lang na bilog ang kasama dyan, itong mga yan, XS, Algo, Mana pala, Ondo, something. So, XRP and ADA, Cardano, kasama. Dito naman tayo sa mentioned by Trump, kasi made in USA. So, yung mga minention ni Trump naman, ito sa yellow naman. Sa orange ba to? Sa yellow, orange na lang, Kasama yung BTC, Ethereum, Solana. Kasama ulit yung XRP, tsaka Cardano. Hindi niya minention itong mga madami na yan. Ito lang. Kasama pa rin XRP sa pangalawa, di ba? So, ETF application. Ito namang green. Ito hindi kasama itong mga sitoy na to. Siyempre kasama dyan Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX. So, HBAR, Melania, Trump, ito yung may mga application na ETF. Siyempre, XRP tsaka Cardano, kasama pa rin. Diba? So, sa tatlo na yan, kasama pa rin yung XRP. Blockchain project attend White House. Ito yung mga umatin sa White House, mga idol. Diba? Alam nyo na yan. Nakausap ni Trump, nakabeso-beso nila. Kasama pa rin yung XRP. So, sa apat na to, mga Lodi, laging kasama yung XRP. At siya lang, dalawa lang ata Tama ba? Dalawa lang. Cardano lang, tsaka XRP yung kasama. Sa apat na to, lahat. Yung Solana, hindi siya kasama dito sa Siya nagpunta sa White House Diba? Grabe, mga idol. Katingin nyo. Anong yan? Lamang ba sila? Hindi. Ganun lang. For years, the XRP community has debated timelines, catalyst, IPOs, lawsuits, ISO standards, bank integration, and regulatory moves. But all of that energy has only lived on Twitter threads. Tama. YouTube, comments, and Discord predictions. As yung protocol turns that culture into real market. No new token. So ito parang bagong partner. No? Action is here where XRP holders bet on the future. Ayan. Ano ba yan? Token ba yan? Tignan natin oo nga. Ay. Ito ba yun? Hindi AXM to ba to So, anyway, punta tayo dito sa isang news natin. Ito, bago ulit mga idol. Motley Fool warns XRP investors. Hindi pala. Ripple business growth and RippleNet adoption do not automatically boost demand for XRP as banks can use the tech without the token. Ayan Sabi ng The Motley, mga idol, tawag ito. Hindi ibig sabihin na partner ayusin natin.
Ito natin na nga. Para sabay-sabay nating malaman. Kakakuha ko lang ng news na to eh. Kala ko nga partner rin, hindi pala. Anong sinasabi ng Motley Fool tungkol sa XRP? Sinasabi ng artikulo na maging maingat ang mga may hawak na XRP. Bakit? Dahil kahit lumalaki ang Ripple Net, ang payment network ng Ripple, maraming bangko ang hindi kailangan gumamit ng XRP para makapagpadala ng pera nang mabilis sa ibang bansa. Pwede silang magbayad gamit ang ordinary pera of hayat. Sige mamaya. Tulad ng USD, Euro o iba pang currency, ang on-demand liquidity o ODL ang feature na talagang gumagamit ng XRP bilang bridge. O yun nga, ito nga babanggitin ko sana yung liquidity. Bilang bridge, para mabilis at mura ang conversion ay optional lang para sa mga bangko. Karamihan sa malalaking institution ay mas pinipili ang direktang payat kaysa mag-risk sa presyo ng XRP. Kaya ang punto nila, hindi automatic na tataas ang demand ng presyo ng XRP kahit maraming bangko ang gumagamit ng Ripple technology. Dahil hindi naman talaga kailangan ng token sa lahat ng transaksyon. Ano naman ang sinabi ng XRP community sa reply? Maraming taga-XRP ang sumagot at nagkontra. Ayan, basahin natin para maganda. Patas tayo. Ang lahat ng transaksyon sa XRP Ledger ay nangangailangan ng XRP para sa transaction o gas fee. Tama yun. Ang mga bayad na yan ay sinusunog o biniburn kaya bumababa ang total supply ng XRP habang tumataas ang paggamit. Ayan, baka hindi alam ng Motley Fool yun. Bukod sa payments ng Ripple, ginagamit din ng XRP sa DeFi, tokenization ng asset at iba pang bagong use case sa blockchain. May mga bagong balita rin tungkol sa suporta mula sa malalaking institution. Yung DTCC, ito na balita natin to, di ba? Na nagsasabi noong December 2025 na maaaring gamitin ng XRP sa token ng security sa maraming chain, di ba? Ang madaling salita, Motley Fool, huwag masyadong umasa. Hindi lahat ng Ripple success equals XRP success. Ang sinasabi kasi niya, iba yung success ng Ripple sa success ng XRP coins, ng XRP token. Pero mga idol, sinabi na ng developers yun na nasa gitna ng lahat ng nangyayari sa Ripple is XRP. Yung nagsabi nun is si Brad ata o si David Schwartz. XRP supporters naman, may sariling demand ang XRP kahit hindi lang sa on-demand liquidity at bumababa pa ang supply dahil sa burning. Kung ikaw ay holder ng XRP at ang artikulong ito ay parang babala na hindi puro good news ang adoption ng Ripple. Ayan, para patas tayo, no? Kailangan talagang gamitin ng marami ang mismong token para talagang tumaas ng malaki ang presyo nito. Kung may particular na bahagi po, ayan. So, ayun yung sinabi dito, mga lods, no? Sabi dito, bro, XRP is for DeFi and use across the network in multiple cases. Ripple is just one of the thousand of project and developers on XRP Ledger. Kasi XRP Ledger, mga lodi, is decentralized, no? So, ayan. Parang ang ano doon, mga idol, marami naman nagsabi nun na marami talaga nagsasabi nun na Ripple yung maraming partner, hindi yung XRP. Pero ang sabi nga nung nila, dapat pala hinahanap ko yun, hindi ko kasi nakita to na nasa middle ng lahat ng nangyayari sa Ripple is XRP. Ayun yung sinabi, mga lord. Si Brad Garlinghouse nagsabi nun. XRP is at the center of it all. Ayun yung sinabi ni Brad Garlinghouse. Di ba? They have no idea what they're talking about. Ayan. Long term, this may change. Ayan. Hindi natin alam mga idol As eto, mga lods ito, ang kulit nito. Di ba yung 589 na number, mga idol, na laging nasa riddle ng Ripple community? Yung kulay niya sa nakakita ko ng ganito pag nag-i-edit ako yung color, no? 589. Ganito ito yung color niya. Tapos, ang color ng SWIFT is ganito din. Parang coincidence ba yan?
Ang daming nangyayari sa Ripple na ano eh, no, na talagang di mo alam kung coincidence o sinasadya eh, mga idol eh. I randomly check hex color, sa hex pala to. 589589 and it's basically the sweep color scheme, no. Ayan mga lodi. Paano 'yun? But you're the Mr. 589. Oh, ayan. So, ayun yung news natin mga lods ngayong umaga. Grabe. Anong kulay ba yun? Hindi ko na alam yung kulay na yun. The color hex is commonly named old turquoise or a shade of green. Cyan. It needed matches the teal tones in sweep branding. So, ayan color pala ng sweep yan, yung 589 eh. So, ayan, grabe. Oy. Mukhang nagpapahiwatig na to mga lods Ano sa tingin nyo? Palagang ko na kaya to. Dito stop loss ko sa 0.5. Okay, para magkaanuan tayo. Para may position tayo, nainip na ako eh. Open tayo long Tapos ang stop loss natin dito. Sana. Diyan. $7, okay? So, $7 ang ating stop loss. Ayan. So, ayun. Waiting na lang tayo ngayon dito, bantay-bantay. So, ayun ang ating news ngayong umaga. Good morning mga idol. So, mamayang gabi, kita-kits tayo mga lods na. Basta tayo comment pag nakapag-upload ako. Sana makapag-upload tayo. Which is, sa tingin ko naman makapag-upload tayo. So ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo yung ating balita ngayong umaga. At yun lang. Like nyo yung video natin, subscribe sa hindi pa, at check nyo yung link sa description. Kita-kits! What's up?